Bago natin pag-usapan ang planong pagpapatibay ng depensya, dapat siguro desisyonan muna natin kung sino dapat mamumuno dito sa Cavite. Kaya nga tayo sinamahan ng Supremo para ayusin ang ating mga problema. Pwede natin itanong sa kanya kung ano ang mas mabuti para sa Katipunan. Nasaan si Emilio? Mawalang galang na, mataas ang tingin ko sa Supremo dahil siyang nagpasimuno ng revolusyon. Pero kung sa pagpapabuti ng Katipunan ang pag-uusapan, sunod-sunod na ang pagkatalo ng Katipunan sa Maynila. Hinahinay lang sa pagsasalita, Baldomero. Halos lahat ng Kastila ay nasa Maynila. Kami ang sumasalubong at tumatake sa mga sundalo. Kaya kayo dito nananalo dito sa Cavite dahil wala kayong masyadong kalaban. Tama na, hayaan natin siya matapos. Kailangan natin magtatag ng gobyerno. Ngunit ang Katipunan ang tumatayong gobyerno natin. Meron tayong mga batas na dapat sinusunod. Tandaan niyong lahat na hindi tayo aabot sa kinalalagyan natin kundi dahil sa revolusyon na inumpisahan ng Katipunan. Para maging patas at sa ngalan ng demokratiko, ating bigyang galang ang ating mga kapatid na kung sino man ang karapat-dapat na maging pinuno ng revolusyon, tayo ay magsagawa ng halalan. Kung magtatatag ng bagong gobyerno, walang ibang dapat na mamuno, kundi ang Supremo, dahil siyang nag-organisa at nagplano ng revolusyon. Madami na tayong mga kapatid na nakipaglaban at nakipagdigmaan, hindi naman kasapi ng Katipunan. Dapat lang nabigyang galang ang kanilang opinyon at karapatan upang malaman kung sino sa atin ang dapat mamuno. Nanganganib ng mga bayan sa Cavite. Magtiwala lang ang Supremo sa kanyang kakayahan. Walang dahilan para hindi magdaon sa ngalalang ito at para marinig ang boses ng nakararami. At ang nanalo bilang presidente ay si Emilio Aguinaldo. Magandang regalo ito para sa kanyang kaarawan. Dahil si Andres ang nakakuha ng pangalawang pinakamaraming boto, marapat lang siya ang talagang pangalawang presidente. Kailangang marinig ang boses ng karamihan. Sumasang-ayon ako. Hindi sapat ang mga sumasang-ayon. Kinakailangan natin gumawa ng isa pang halalan. Bilang Direktor de Interior, Andres Bonifacio. Saglit lamang, hindi maaaring hawakan ng isang hindi nakapagtapos ng abogasya ang posisyon nito. Alam naman nating lahat na si Andres Bonifacio ay hindi nakapagtapos. Ano sa tingin ninyo? Magagawang paran ba ito ng isang tao na walang pinag-aralan? Kanina mo pa ako iniinsulto! Hinamon mo ba ako? Halika, magtalo tayo! Supremo, huwag mong gawin yan! Malinaw ang naging usapan. Nagkasunod tayo, nagagalangin natin ang kalalabasan ng halalang ito. Pero kayo na rin ang sumira ng usapan. Bilang Supremo ng Katipunan, pinapawalang bisa ko ang halalang ito. Hindi ko itinataya ang buhay ko para magkaganito tayo. Hindi ako ang kalaban.